Hoy Manibel! So maghahanap tayo kung sino ba ang may pinakamasarap na creamy spinach pizza. Kasi may nag-request sa Facebook, isali ko daw si Chibo and si Domino's at si Mama Luz. Kasi yung first episode ko, ang sinali ko lang sa rating is si Shakey's, si Angels, and si Greenwich. So ngayon din natin isali si Greenwich kasi third place lang siya. Charay! So ngayon may mga bagong contenders at titingnan natin kung sino sa kanila ang pinaka masarap and kung kanino mapupunta ang Corona. So, isa-isahin natin. Si Chibo, ito, siya may pinakakakaibang shape. Kung makikita nyo, siya ay pahaba, oval, and this is for 699 pesos. Single order, wala siyang promo, wala siyang anything, walang freebie unlike dun sa iba. Next naman natin is si Domino's. So si Domino's, di na kami nakadaan sa store. Rekta na ako sa Grab kasi gabi na. Alam nyo ba, nakakaloka, pag mga ganito kasing content, nag-aalat talaga ako ng one day. Kasi ibiruin mo, iba-ibang stores ang kailangan kong puntahan. If 5, if 10, imagine the traffic. And tip ko lang, ngayong December, nagsisimula na since yesterday nung nag-long weekend, ang OA ng traffic. Imagine nyo guys, iikot-ikot na kami simula 3 p.m. ha, kakauwi lang namin ng 7. Yes, that's true. And pizza pa to, so talagang matagal ang serving. So ito kasi, bago daw, kasi meron siyang feta cheese. So this is for 485 pesos. And since may delivery fee and charge, nasa 500 something yung binayaran ko. Next naman natin is si Mama Luz. So 10 inches tong binili namin and this is for 490 pesos. So, almost same sila ni Domino's na 10 inches. And next naman natin is si Angel's Pizza. This is for 10 inches din. This is for 410 pesos if solo. Pero, nung bumibili ako kanina, sabi ni ate, gusto niyo na po ba iba-buy one, take one? So, pag iba-buy one, take one mo siya, 465 pesos, dalawa na siya. Tapos may libre pang iced tea. Pero since wala silang stock ng iced tea, binigyan lang kami ng Pepsi. Grabe. Out of all sa kanila, si Angel sa pinakasulit, kaya nga naman pala ang daming kumakain sa kanila. So, yung free na pizza nila is pwede kang pumili na kahit anong classic nila. So, ang in-order namin is ang kanilang all meat. So, additional 50 pesos lang halos. 55 pesos. So, ito itago natin dahil di naman siya kasali sa ating category. Next naman natin is si Shakey's. So, for 415 pesos, pinakamaliit nila to, 10 inches din. And, pag may Shakey's card ka, buy one, take one na rin siya. Same kay Angels. So, silang magkalapit sa promo. So, dalawa na makukuha mo, pero for 490 pesos yun. Mag-a-add ka lang ng kaunti. So, may libreng Coke na rin to kanina. Binigay ko dun sa batang nanlilimos. So, wala na siyang Coke. So, ang pinili naman namin dito sa Shakey's ay pepperoni. Ayan, dalawa na siya. Yan. So sa mga bagong viewers natin dito sa YouTube, ako po ay isang food rater or nagre-review po ako ng pagkain, whether it's paid, whether it's not, ex-deals, whatever. I always give an honest review. Honest review in a way na ang atake natin is for the improvement. And kumbaga, hindi tayo OA na parang we don't use superlative terms na para manghikayat na pang sales na super ganda, super sarap, super duper, mega, napakasarap. Hindi tayo ganon. So we only share the experience and what to expect para pare-parehas. Kasi ako rin mismo po ay isang consumer and nanonood din ako sa iba't ibang mga content creators. And kahit ako po is na-disappoint if masyado akong hina-hype or if masyado akong nag-expect sa product. So, as a content creator in return, gusto ko, kung ano lang din yung gusto kong marinig, malaman sa isang product. So, yun ang goal natin sa mga YouTube people natin. Ayun na! So, yun ang presyo niya and talagang mahal tong content na to. So, pakipanood and talagang I use my own pocket money para sa mga contents like these. So, salamat sa pagnood. Subscribe to my channel and leave a comment kung ano pang gusto nyo iparate. So, ngayon, gagamit na tayo ng blindfold para walang bias sa brand. So, ilalagay lang namin to sa mga plates, ipi-plating natin, and then magwa-blindfold na ako, iinitin para pare-pare silang fresh. Tapos, kakainin na natin siya. So, transition coming! 1, 2, 3, go! Wow! What a transition! Napaka-smooth! So, gagamit tayo ngayon ng blindfold para walang bias sa brand. So, magpapatulong ako sa aking assistant na nandito para wala kayong masabi dahil ang dami niyong masabi. So, nakita ko sila, iba-iba ng shape para walang masabi, magpapasubo na lang ako. Okay?
Sana wala na kayong masabi. So, magpapasubo ako para hindi ko mahawakan and hindi ko matikman. Lahat na. Ano pa, itali nyo na lang ako, patayin nyo na lang ako. Char. So, mag-blindfold tayo. And iinitin niya isa-isa to para pagka kinain ko, mainit. Malamang. Alam naman lumamig, mainit nga. Uy, ang mahal ng mga content ko ng mga content requests nyo Magpaano kaya ako? GoFund. Charay, GoFund. Yan. Wala po ako nakikita, nakapikit pa ako. Ano pa? Ano pang gusto yung paggawa? Saksakin nyo na lang kaya ako sa leeg. Charay. So, first, pizza! Pinapagawa sa akin. Ingat. Alat. Sarap. Maalat siya. Initial taste ko is alat. Pero the alat is not coming from the salt. Meron siyang mga sharp taste. And then medyo funky yung amoy niya na parang nagagaling sa parmesan na manchego or manchego ba tawag sa cheese tayo? Medyo parang manchego siya. Because if it's sharp, very cheesy na parang parmesan yung lasa niya. And then it's salty. Siguro nilagyan pa nila ng salt yung pinaka-spinach pizza bago nila gawing parang it's not that creamy as I'm expecting, pero ang smooth nung pagiging creamy niya, manipis lang. Highlight pa rin yung spinach na parang food processor. Enough lang na para, hindi nagtitinga. Kasi may mga spinach pizzas ako nakain na nakakatinga. Yan, parang wala. Masarap siya. So, since wala pa akong basis, bigyan ko siya ng 8 out of 10 because personally, I find it a little salty. First place ko muna siya. So, next, pizza! Ay, pengen ang tubig. Tubig. Thank you. Para ma-cleanse yung palate natin. Ready? Ang pinaka... Ay, patay na pala. Okay na. Oh my God. Familiar. Ang sarap. Out of all the pizza, siya ang makapal. Ba't lang ang harina? Ba't may harina? Wait lang. Focus muna tayo sa good side. Ano yun? Parang powder. Parang pizza flour na Okay. Unang kagat mo, parang it's bursting with flavors talaga. May slight tang ako nalalasahan na parang siyang galing sa cream cheese na medyo acidic ng very, 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 very light. Malalaki yung mga spinach niya kasi natitinga ako ngayon. Tapos, ang lambot ng crust. Yeah. Ganyan ang spinach na gusto ko. Personally, if first ko yan, tapos yung first ko ngayon second na, bigyan ko siya ng 9 out of 10. Para lang ako may hilaw na, I'm not sure if it's galing doon sa pizza. May mga harina akong parang undercooked na nalalasahan. And then this texture, hindi siya smooth masyado, but the taste is on point. Bigyan ko siya ng 9 out of 10. Next, pizza! Ano to? Parang kandila. Ano to? Interesting. Alam niyo yung mga skyflakes na may flavor? Di ba merong orange, tas may green? Yung parang onion something? Kalasan niya, kung sino man niya. Bagay sa panlasa ko, hindi ako familiar. First time ko matitikman yan. Pero, ang dami niyang cheese. Ang sarap. So, para akong may quick melt, para akong may parmesan, para akong may cream cheese. Ang creamy, pero hindi ko lang ma-feel na spinach siya. Yan. So, yung texture ng spinach is hindi rin ganong kapino. Tulad ng unang-una. Medyo malalaki siya kasi sumasabit sa braces ko. Pero among the taste siya yung nakapasok sa cheesiness, creaminess, and sa spinach. Medyo hindi ko lang ma-feel kasi kakaiba. Pero if you're the type of person who loves cheese, this spinach pizza is perfect for you. Pero para siyang mas formaggi. It has this sharp taste of cheese, tapos may funkiness ako nalasan while chewing it. Ang ganda nung crust, kahit thin crust siya, hindi siya ganun ka-crispy. And personally, gusto ko yung medyo may lutong siya sa gilid. Though di naman gilid ata yung kinain ko, pero still, medyo malambot pa yung flour. Pero the taste is good. Mas gusto ko siya doon sa nauna. Mas social yung lasa. If-first ko yan. Next, pizza! Yung mga pinagkakagat ko, katumbas doon isang slice ng pizza. And paalam nyo ba guys, pag nagko-content ako ganito, hindi ko na-enjoy yung food kasi nabubusog ako nang hindi ko nakikita. Tapos after nito, syempre kakain na kami, initin na yung pagkain and all. Busog na ako. So mangyari, either babalik ako sa restaurant or order ako kinabukasan para alam mo yung gutom ka, masaya mo makakain na nakikita mo yung pagkain. Kung sino man nakaisip ito mag-suggest, sana masaya ka.
Oh my God. Oh my God. Ang sarap. Uy, ang sarap. Parang naging basura. Charing. Naging GP by pizza yung kanina ko panlasa ko. Ang social ng lasa. Wait lang. Unang kagat mo, it has this cheesy, very sharp, very creamy, very tarty. Yun ang hinanap kong term, hinanap kong lasa kanina pa among dun sa mga natikbang ko. Alam mo yung para siyang elevated na lasa ng cream cheese spinach. And then, what I like is yung pinaka-spinach niya is pino. Yung palang sumabit ngayon sa akin, para siyang three-dimensional flavors ang nalasahan ko. Una is yung creaminess, tapos biglang may something na hindi ko malaman kung anong klaseng cheese na para siyang brie, na hindi ko maintindihan na malinamnam. Kasi brie is malapot, malagkit. Yun yung ginagamit sa mga charcuterie board, ha. Ito, may asim, may sharp cheddar, very funky na hindi ko maintindihan. Ang sharp ng pagka-cheese niya, para siyang, oh my God, explosion of flavors. Para siyang, hindi siya parang katulad nung kanina na sinabi kong naging para siyang pizza formaggi na puro cheese lang. Ito, puro cheese lang, may texture, gusto ko yung may parang hints ako ng lemon. Tapos para ako may basil, thyme, oregano natitikman na parang Italian seasoning, hindi ko ma-identify. Pero, ang ganda ng mixture niya, mas nag-improve yan. I mean, siya ang parang nag-elevate sa lahat ng lasa. I can't explain, pero first place ko yan. Sobrang sarap. Pwede bang pakagat ulit? Gusto ko lang, naglalaway ako habang nagsasalita. Oh. May chewy yung pinaka-crust. Ayun, pag gano'n mo yung dila mo, swear, ang linamnam. Andun yung saltiness, hints lang siya, nasa likod lang siya ng dila, hindi siya nangingibabaw. Alam mong spinach alam mong creamy spinach yung kinakain mo because of the taste. For some reason, may something na hindi ko malaman na cheese dyan. Sobrang sarap, Diyos ko Lord. First place. Next, pizza! Last na natin yan, busog na ako. Wala kang gana. Ano kaya? Oh my God. Ang social din niya. Guys, pag sinabi ko ang social ng lasa, that doesn't mean hindi social yung iba. It's just that, ang basehan ko ng social na lasa is iba't ibang herbs na malakas ang impact na wala dun sa iba. Kasi usually, mga herbs and spices are not masa-friendly. Alam mo yon, parang hindi siya for everyone. Pero, ang sarap din niyang sumunod. Lito na ako, hindi ko na alam kung ano yung nakain ko sa iba. Iba yung creaminess ng dalawa. In a way na para kasing yung iba, nag-die out yung pagiging creamy, more on naging cheesy siya. So ito parang naging, alam mo yun, one big flavor. Super creamy din yan. Andun yung cheese niya, tarty din siya, malasa din siya. Pero there's something dun sa nauna na hindi ko ma-identify kung anong lasa yun. May specific, parang cheese siya na hindi ko masabi kung ano, na mas nagre-retain sa lasa ko, na kahit kinain ko yan, mas nalalasahan ko pa rin yung cheese nung kanina for some reason, kung ano man yung cheese na yun. So, isa-second ko yung last kong kinain. First tayo is retain, and whatever left is the third. Hala, pag third, hindi na pinapakilama. So, i-reveal na natin to. Reveal time! Wait lang, labo. Ay, ang daming box. From 1 to 5, usually top 3 lang. Wait lang. So, mga D-Bells, ang aking 5th place ay Chibo. Iligay ito yung maalat. Sabi ko maalat. Siya nga. Oh, 4th place si Angels. Ang aking 4th place ay si Angels. So, ang aking 3rd place ay si Domino's. Aking 2nd place ay si Shakey's. And ang aking 1st place ay si Mama Luz. Congratulations, Mama Luz. Nasa iyo ang Corona. Ayun na. Nakakatuwa. Mama Luz yung kaninang. I'm a fan of Mama Luz, pero hindi ganito yung lasa niya. Nung mga nakaraang araw. I can tell, mas nag-improve kung ano man ginawa nila. Kung may nilagay silang bago dyan, hindi ko ma-identify kung ano. Pero there's specific tartiness ng cheese na hindi ko alam kung ano. Yun ang nagpaibabaw sa kanya. I'm a fan nitong Shakey's. And alam niyo, makabisado ko na ang lasa ng Shakey's. Nung kinain ko to, naglasang plain to. Oh my God. Deserve.
Si Domino's ha? In fairness ha? Inaano-ano ko to. Inechepera ko lagi si Domino's kasi talagang para siyang si Pizza Hut na parang pag ganun yung quality. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Ito siguro yung feta na sinasabi nila. May feta cheese din siya. Ang buo lang. Ang problema ko lang sa kanya, tingnan mo naman. Yung spinach, tinamad. Namabit talaga siya. I mean, Angels is Angels. Pero, masarap naman si Angels. Siya ang dahilan kung bakit may spinach lahat to. And alam mo, medyo na ano kay Chibo. Ang mahal-mahal ng Chibo. Hindi ko alam kung ako lang, ha? Yeah, maalat talaga siya. Kung ano man yung cheese na ginagamit nila, I'm sorry, baka hindi pa ganun ka-elevated yung palate ko. Kakaiba. You know, para siya may blue cheese na hindi ko malam na may alat talaga. Una talaga alat, tapos para siyang blue cheese na hindi ko maintindihan. Yeah, that's it. So I hope nakatulong tong video na to as your reference sa paghahanap ng the best spinach pizza in your area. So let me know in the comment section kung ano gusto nyo pang ipa-rate, ipagawa, at kahit ano pa yan, gagawin natin basta may budget. And I hope natuwa po kayong lahat. So, yan lang. Sana parati masarap ang ulam nyo. Kahit hindi tayo mayaman. Bye! Kain lang kami.